Huwag mong maliitin ang langgam. Ang maliit na insektong ito ay kayang magturo ng sipag, teamwork at may napakalaking papel sa kalikasan. Pero bakit nga ba sobrang sakit mangagat ng pulang langgam? Tara, alamin natin. Ano ang langgam o ant? Ang langgam o ant sa English ay isang maliit na insekto na kabilang sa pamilya ng Formicidae. Kilala sila bilang isa sa mga pinakamasipag at pinakamasistemang hayop sa mundo. Nabubuhay sila sa mga grupo na tinatawag na kolonya o colony, kung saan bawat langgam ay may kanya-kanyang tungkulin. Karaniwang may 3 pangunahing uri ng langgam sa isang kolonya, colony. Una, ang reyna o ang queen. Siya ang nangingitlog at responsable sa pagpaparami ng kolonya. Pangalawa, manggagawang langgam, worker ants. Sila ang naghahanap ng pagkain, nag-aalaga ng itlog at mga batang langgam at nagtatanggol sa kanilang pugad o colony. Pangatlo, lalaking langgam, male ants. Ang pangunahing tungkulin nila ay makipagpares sa reyna. Pagkatapos ito, maikli na lamang ang kanilang buhay. Ang mga langgam ay gumagamit ng kemikal na amoy na kung tawagin ay pheromones upang makipag-usap sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit makikita mong sunod-sunod silang naglalakad sa iisang linya. Bakit nangangagat ang kulay red na langgam? Ang mga pulang langgam ay kadalasang mas agresibo kaysa sa mga itim na langgam. Nangangagat sila dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, pinoprotektahan nila ang kanilang pugad. Kapag naramdaman nilang may panganib, agad silang umaatake upang ipagtanggol ang kanilang kolonya. Pangalawa, akala nila ay banta ka. Kapag naapakan, nahawakan o nayanig ang kanilang pugad, maaari ka nilang kagatin. Pangatlo, naghahanap sila ng pagkain. Kung may matamis o pagkain sa iyong kamay o katawan, maaari kang akyatin at kagatin. At pang-apat, depensa laban sa kalaban. May ilang pulang langgam gaya ng fire ants na hindi lang nangangagat kundi tumutusok, sting at naglalabas ito ng lason. Ito ang dahilan kung bakit sobrang hapdi, namamaga at makati ang kagat. Mahalagang tandaan, karamihan ng kagat ng langgam ay hindi delikado. Ngunit ang ilang tao ay maaaring magkaroon ng matinding allergic reaction at nangangailangan ng agarang pagpapagamot. Ilan ang species ng langgam ang matatagpuan dito sa Pilipinas? Sa buong mundo, may mahigit 14,000 na kilalang species ng langgam at nagpapatuloy pa ring may mga bagong natutuklasan. Sa Pilipinas, tinatayang may mahigit 500 species ng langgam na naitala at marami sa mga ito ay endemic, ibig sabihin ay dito na lamang sila matatagpuan sa Pilipinas. Ilan sa mga karaniwang makikita sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Una, black house ant. Pangalawa, red weaver ant. Pangatlo, fire ant. Pang-apat, crazy ant. Pang-5, carpenter ant. At ang pang-6 ay parao ant. Nagkakaiba sila sa laki, kulay, tirahan at ugali. Nakakatulong ba ang langgam sa kalikasan? Oo. Nakakatulong ito. Napakahalaga ng mga langgam sa kalikasan. Narito ang ilan sa kanilang mahalagang papel. Una, nililinis nila ang kapaligiran. Kinakain nila ang mga patay na insekto at iba pang nabubulok na materyales. Kaya nakatutulong silang mapanatiling malinis ang kapaligiran. Pangalawa, pinapaganda nila ang lupa. Habang naghuhukay sila ng mga lagusan, napapasok ito ng hangin at tubig sa lupa na nakakatulong sa paglaki ng mga halaman. Pangatlo, tumutulong sa pagpapalaganap ng mga halaman. May mga halaman na umaasa sa langgam upang maikalat ang kanilang mga buto sa iba't ibang lugar. Pang-apat, kumukontrol sa mga peste. Maraming uri ng langgam ang kumakain ng mga uod,
itlog ng insekto at iba pang peste na maaaring makasira sa mga pananim. At panglima, bahagi sila ng food chain. Ang mga langgam ay pagkain ng maraming hayop tulad ng ibon, butiki, palaka, gagamba at iba pang insekto. Bakit napakahusay ng langgam magtrabaho? Isa sa mga pinakakahangahangang katangian ng langgam ay ang kanilang teamwork. Hindi sila nag-aagawan ng trabaho, may malinaw silang tungkulin, nagtutulungan silang magdala ng pagkain, kayang buhatin ng ilang species ng langgam ang bagay na 10 hanggang 50 na beses na mas mabigat kaysa sa kanilang sariling timbang. Dahil dito, madalas silang gawing simbolo ng sipag, disiplina at pagtutulungan. Sa konklusyon, sa unang tingin mukhang simpleng maliit na insekto lang ang langgam. Pero kapag mas pinag-aralan natin sila, makikita nating sila ay isa sa pinakamahalagang nilalang sa kalikasan, mula sa paglilinis ng kapaligiran, pagkontrol ng mga peste, hanggang sa pagpapanatili ng balanse ng ekosistema. Napakalaki ng kanilang ambag. Kahit ang mga pulang langgam ay nangangagat, ginagawa lamang ito upang ipagtanggol ang kanilang kolonya at mabuhay. Kaya sa susunod na makakita ka ng hanay ng mga langgam, tandaan mo, hindi lang sila simbolo ng sipag at pagtutulungan, kundi isa rin silang mahalagang bahagi ng mundong ating ginagalawan. Maliit man ang langgam, napakalaki naman ng aral at ambag nito sa kalikasan. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at mag-subscribe para sa mas marami pang trending at educational content. Maraming salamat sa panonood at see you sa next video.